Bakit at paano na-hack ang page ko na may 124k followers? Hi dear! This was me at 4 AM nung araw na na-hack ang page ko. Alas 4 na ng madaling araw nung time na yan, hindi pa rin ako natutulog, trying to figure out kung paano ko mababawi yung Facebook page at ang aking personal account mula sa hacker. Pero dahil limited lang naman ang alam ko about sa mga pagkalikot sa Facebook ay hindi ko siya nagawa. Actually, yung page ko lang naman yung hawak niya, pero yung personal account ko dinisable ni Meta dahil nagkaroon nga ng violation. I was so devastated that time, sobra talaga akong nanghihinayang dun sa pinagpaguran kong page. And sa video na to, ikukwento ko kung paano nga ba nangyari ang lahat. January 17, pagka-uwi ko sa bahay, pagkatapos kong mag-ayos ng sarili ko, dumiretso na ako sa laptop. May problema kasi ako sa aking page, hindi kasi ako nag-earn sa mga long-form videos dahil naka-pre-enrolled lang yung in-stream ads ko. So dahil may time ako ngayon, nag-search ako kung ano yung pwedeng gawin, baka meron ng bagong upload na tutorial kung paano gawin. Makikita nyo naman dyan sa search bar kung ano yung sinearch ko sa YouTube at ito nga ang nakita kong video. Bagong upload lang tong video na to, January lang ngayong taon. Pinanood ko muna ng 3 beses ang video na to bago ko siya sinundan. At bago ko nga pala ginawa yung tutorial na nasa video na yan, chinek ko rin yung mga comments. Medyo skeptical ako dun sa mga comments kasi parang paulit-ulit at pare-parehas. Pero naghanap pa rin ako ng mga ibang comments na Tagalog at meron akong mga nakita. So feeling ko legit na legit tong video na to. Kaya sinundan ko na nga yung tutorial. Bali tong video ngayon ay reenactment lang to, pero nung ginagawa ko yung proseso, naka-open yung dalawang browser dyan sa laptop ko. Yung Facebook page ko at ang YouTube. Dito sa video sa YouTube, hindi siya nag-appear na kailangan ilagay yung password, pero habang ginagawa ko yung proseso, may nag-prompt na kailangan ng password for security daw. At hindi ko talaga makalimutan, after kong mai-enter yung password ko at mai-send ko yung details, bigla na lang nag-log out yung aking Facebook page sa kabilang browser. Alam ko sa sarili ko na maingat ako, hindi ako basta-basta nagkiklik ng mga links. Grabe talaga, biglang lumaki yung ulo ko nun at sobra akong nataranta, hindi ko alam kung ano yung una kong gagawin at isi-save. Reenactment din to ha, pero ganyan na ganyan talaga ako nung time na yon. After malag out ng page ko, ang bilis, nag-email na agad si Facebook na hindi na ako yung admin sa page na yon at biglang napalitan na yung business manager. Grabe, sobrang bilis lang talaga, napalitan agad nila lahat ng credentials ko sa page. Naka 2-way authentication pa ako niyan pero hindi gumana. At ayun na nga, sa isang iglap, hindi na ako ang may hawak ng Facebook page na to. So sa mga nagtatanong po, ganun yung nangyari kung bakit na-hack. Hindi po ako nag-click ng links at hindi rin po ako in-email ng hacker. Ako yung nagsadya sa kanya, sino ba naman ang mag-iisip na yung solusyon na akala mo ay problema pa lang dala. Gusto ko lang naman sana makahanap ng solusyon para maging maayos yung page ko. Hindi po intentional na i-hack yung page pero maraming nag-a-attempt. Sana yung experience ko maging aral sa iba, maging maingat tayo sa mga napapanood natin at huwag tayong basta-basta maniniwala. Masakit to sa akin at hindi madali pero dahil na ikukwento ko na siya ngayon, alam kong sa sarili ko na nasa process na ako ng moving on. Sana makatulong sa iba yung experience ko at sana mas maging maingat at hindi na maulit na ma-experience ng ibang tao. Dahil sa totoo lang, sobrang hindi talaga siya maganda sa mental health. Gumawa na pala ako ng bagong page, dear. Sana naman, suportahan mo pa rin ako dito sa panibagong page na ginawa ko. Maraming salamat na agad at salamat sa panonood.